Yan. Itong ilog na 'to mga Q ay kadugtong 'to kung saan nalunod si Joras Flores mga Q. So ito, papunta do'n, yan. Madadaanan mo pa dito yung Tigayon Bridge, ayan, Kalibo Poblacion Bridge, saka palabas na yung tubig do'n na sa may Bukana. Yan, palabas na ng Baybayin mga Q. So kung totoo man yung sinasabi ng iba na baka inanod na daw. So, dadaan talaga dito guys, yung katawan, kung totoo. So, dito mga Q, makikita ninyo, ayan, malakas po yung current ng tubig, mga Q. Ayan. Tapos, ayan o, maraming jackstone dito. Ayan. So, nakikita nyo naman siguro, mga Q, doon ngayon kung saan siya nalunod, ay ginagawa nila ng paraan, yung tubig doon sa part kung saan siya nalunod, ay paiiwasin nila. Yan. Sana matapos na yon. Pero ito kasi mga Q, kung sinasabi man nila, kung totoo man na inaano daw yung katawan, so dadaan talaga dito mga Q. Ayan. Dadaan pa ng Tigayon Bridge, Kalibo Bridge, ganyan hanggang Backhaw Norte na at palabas na po. Ayan, ganyan po yung dadaanan ng katawan niya. Grabe. Nakakaawa kung ganun po yung nangyari sa kanya, mga Q. Pero hindi, wag naman sana. Sana matapos na yung paghuhukay doon ng 4 na backhoe na yung mga Q para mapaiwas na yung tubig at para ma-check talaga ng maayos doon sa part kung saan siya nalunod, mga Q. Yun know? Kasi kung mapapansin nyo, mga Q, sobrang lakas po ng current ng tubig. Yan. Sabi nga doon kanina ng isang lalaki, mga Q, kung yung tao nga tinatangay, ano pa kaya kung wala nang buhay yung katawan natin, siyempre ano rin talaga. Yun. So, doon makikita ninyo, may mga naghuhukay. Yan naman po is, naghahakot naman po sila ng mga buhangin. Yan, ayan o. Yan. Hindi ko lang alam kung part pa rin po yan ng ginagawang pagre-rescue dito po kay Joras Flores. So, ayan, dito makikita nyo ay motor natin. Yan o, napakalawak dito, mga Q. Yan. Pero kung mapapansin ninyo mga Q, pag sobrang taas ng tubig talaga, pagbaha na talaga, abot siguro hanggang dito. Kasi tingnan niyo yung ano dito, yung bawas dito mga Q. Yan, grabe pala dito to pag mataas yung tubig. Nakakatakot mga Q. Yan no. Yan, tapos doon may mga kahoy na. Ayan. Grabe, napakalaki ng lugar na to. Nakakatakot. You know. So mag-isa lang ako dito ngayon mga Q. Ayan, ayan. Dati kasi, kahapon kasi, may mga sasakyan pa dito. May mga naghahanap dito mga Q, may mga naghahanap dito. Dito sa portion na to, may mga naghahanap. Ngayon, siguro pahinga muna sila. Doon muna sila nga nakapokus ngayon sa lugar talaga kung saan siya nalunod. Doon yung focus niya. Siguro nakita niyo naman sa video natin bago ito. Ayan. Yan, ito yung dadaanan talaga ng katawan niya kung totoo yung sabi ng iba. Yan po is opinion lang din naman mga Q ng iba nating mga nanonood at nakabantay sa kaso na to mga Q. So siyempre may mga iba ring opinion. Yan. Yun, malalim mo. Alam mo kasi mga Q, pag sa malalim yung tubig, kulay blue po yan. Kulay blue yung tubig. Kaya alam na alam mo talaga na malalim pag ganyan yung kulay ng tubig. Tapos yung flow, malakas. Kasi doon yung irigasyon, pababa yung tubig, mga Q. So yun, pagdasal natin, yun lang naman talaga dapat, mga Q. Hanggat hindi po siya nakikita, patuloy po tayo magdasal. Yan, pakita natin yung suporta natin sa pamilya. Yan, kasi sobrang lungkot po ng kanyang pamilya ngayon guys. Yung kanyang mama at saka papa. At yung mga kapatid niya, mga kamag-anak. Yan, kaya sana ipakita na po siya. Yan, kasi kung hindi pa po siya makikita ngayon mga Q, hanggang matapos yung paghukay doon. Kasi yung tansya sa paghukay doon, mga Q, ng backhoe, 2 to 3 days. Yan. Kung hindi pa siya nakikita after 3 days na yan, so ibig sabihin, pang 8 araw na siya ngayon, 8, 9, 10, 11, pang 11 days na po niya mga ka-Q, hindi nakikita. Yan. Kaya sana makita na po siya. Kahit hindi pa matapos yung paghukay doon, makita na po siya. Yan. You know. So, yun.
dasal lang tayo mga Q. Ayan, huwag kayong mag-alala kasi, ah, mag-a-update pa rin po tayo dito. Ayan, hanggang makita po si Joros, 'yan. So, magdasal po tayo palagi, 'yan. Ako pinagdadasal ko talaga 'yan tuwing gabi na sana makita na kasi kahit hindi tayo kaano-ano ng bata mga Q, kahit, ah, ano lang tayo, kapwa-tao lang tayo ng bata ay nandun pa rin yung malasakit natin, lalong-lalo sa pamilya. Nararamdaman natin na siyempre mahirap mawalan ng, mahal sa buhay, mga Q. So, yun 'no, 'yan. Sana yung backhoe na 'yan 'no, yung dalawang backhoe na 'yan tumulong muna dun para mas mapabilis. 'Yun yung paghuhukay kaso ano siguro 'yan, private din siguro 'yan, mga Q. 'Yan, 4 kasi yung backhoe dun na naghuhukay ngayon. 'Yan, pero kung mga 5, 6 sana 'yun guys, mas mapabilis. Siguro yung 2 to 3 days na 'yan guys, mas mapadali pa, ayan. Kasi dito grabe napaka-ano, lawak, ay may mga jackstone, sunod-sunod yung jackstone na malalaki. Ayan, kung tumama man siya diyan naku, 'wag naman sana. So 'yun mga Q, ingat kayo mga Q ha, 'yan, magdasal kayo palagi, 'yan. Pag-pray natin yung kaligtasan natin, pag-pray natin na makita na si Joros Flores. Mga Q, para matahimik na rin tayong lahat, mga Q, para mas mapanatag na rin tayong lahat. Kasi buong Aklan po yung naghihintay ng development ng kaso na ito ni Joros Flores, mga Q. Yan, mga nag-aabang na sana makabalik siya ng ligtas. Yan, makabalik siya sa pamilya niya, mga Q. Yun know, grabe, napakainit. Sunog na naman ako nito, mga Q. Pero okay lang yan. Yan ang importante, alay tayo ng dasal, makita ninyo mga Q, para kahit kayo, makapagdasal din kay Joros Flores na makita na po siya. Yan. Ingat mga Q.